Isang misteryosong batang babae ang nagpakilala sa kanyang sarili bilang Xiaomei at tinawag ang kanyang sarili na tagapagsalaysay ng kwento, pagkatapos ay sinabi niya sa mga manunood na huwag masyadong mag-isip tungkol sa pagtalo ng oras sa pagtatapos ng huling kabanata. Dahil, sa kwentong ito, ang oras ay hindi gaanong mahalaga. Bumalik sa garahe. Sinabi ni Rebecca sa binata na tinatawag ang kanyang sarili na Wise na hinanap nila si Professor Wise. Kahit na inakusahan sila ng lalaki na nagtatrabaho sa isang tinatawag na Sibir, biglang itinuro ni Shaki na may tao sa sahig sa itaas nila, kung saan ilang sandali pagkatapos ng mga putok ay nagsimulang pumutok sa kanila, tumalon si Shaki sa kisame at ginamit ang salaming decaller para hanapin ang umaatake, tinapos siya at pinabagsak siya, sa ibaba. Habang ang lahat ay nakakagambala, si Wise ay sumakay sa isang motorsiklo at tumakas, sa paniniwalang sila ay mga kaibigan ni Wise. Ang umaatake ay nagsabi sa kanila ng isang mensahe para sa taksil, na ang mga magtataksil sa kanila ay mamamatay sa pamamagitan ng mga kamay ni Sibir ang makapangyarihan, na labis na ikinatuwa ni Shaki. Sa isang restaurant sa tabing ilog, sinubukan ni Rebecca na maunawaan kung ano ang nangyari at kung bakit pareho ang pangalan ng binata kay Professor Wise, bagamat inaakala ni Happy at Shaki na gumawa siya ng gamot sa pagbabalik ng edad na nagpawi sa kanyang mga alaala, napagtanto ni Rebecca na hindi siya makakonekta sa net. Sa sandaling yun, lumabas ang isang ulat ng balita tungkol sa pagsilang ng bagong Adventurers Guild ng Blue Garden, Shooting Starlight. Gayunpaman, itinatag ang guild 50 taon na ang nakalilipas. Naalala ni Rebecca isang beses na binisita nila ni Happy si Wise at hiniling na tumira kasama niya ngunit tinanggihan lamang dahil ang planeta ay namamatay. Dinala ni Rebecca ang tatlo sa labas ng restaurant at napagtanto kung gaano katanda ang lahat ng teknolohiya. Nagulat siya. Napagtanto niya na kahit papaano ay naglakbay sila pabalik sa norma 50 taon na ang nakaraan, ang taong X442, ibig sabihin ang lalaking nakilala nila ay si Professor Wise 50 taon na ang nakakaraan. Habang sinusubukan ng tatlo na pagsamasamahin ang nangyari, biglang lumitaw ang isang higanteng robot, na piloto ni Sibir. Sa pag-aakalang kasama ni Wise ang tatlo, determinado si Sibir na bayaran sila para sa pagnanakaw ni Wise sa kanya. Samantala, sa ibang bahagi ng lungsod, hawak ni Wise ang isang portfolio na sinasabi niyang kanya at hindi niya hahayaan na makuha ni Sibir ang kanyang mga kamay. Nang matagpuan ang grupo sa gitna ng lungsod, hiniling ni Sibir na sabihin sa kanya ng tatlo kung nasaan si Wise, na sinasabi na ninakaw niya ang pera mula sa kanya. Kinakabahang sinabi ni Rebecca na hindi nila alam kung nasaan siya, at habang nakikipagtalo si Sibir sa kanyang mga tauhan na salakayin sila, iminungkahi ni Rebecca na tumakbo sila para hindi nila mabago ang nakaraan. Napansin ng isa sa mga tauhan ni Sibir, dahilan para habulin sila. Ginagamit ni Shaki ang kanyang Satan Gravity para lumipad sila sa kalye habang si Sibir at ang kanyang mga tauhan ay nakatingin sa gulat bago nagsimulang barilin sila gamit ang mga misay. Nang malapit na silang maabyutan ni Sibir, si Shaki ay nakipag-counter gamit ang kanyang Gravity Fist technique, na nag-crash sa mecha ni Sibir. Sinamantala ng tatlo ang pagkakataon para makatakas, habang galit na sinabi ni Sibir na tiyak na babalik sila. Nagtago sa isang lokal na bar, na mangha si Shaki nang makita ang lahat ng dayuhan doon habang ipinaliwanag ni Rebecca na ang mga dayuhan na naninirahan sa gitna ng mga tao ay may wika at kultura na katulad ng mga tao, which technically, alien si Shaki sa point of view nila ni Happy. Ipinaliwanag ni Rebecca na alam niya ang tungkol sa bar dahil sinabi sa kanya ng propesor na ito ay isang taguan para sa kanya. Nagkataon, ang batang Wise mismo ay lumitaw, na labis na ikinagulat ng lahat. Sa sobrang takot, mabilis na sinimulan ni Rebecca na ipaliwanag ang lahat kay Wise, na naglalarawan sa kasalukuyang kalagayan ng grupo. Isang bagay na ayaw paniwalaan ni Wise, ngunit kahit papaano, kinikilala ang katotohanan na sina Rebecca at Ko, ay hindi bahagi ng gang ni Sibir. Nalipat ang atensyon ng grupo sa bagay na di umano'y ninakaw ni Wise, na kalaunan ay kinuha ni Shaki kay Wise. Gayunpaman, biglang kumurap ang kanyang gravity powers at ibinaba niya ang case, na itinasindak ni Wise. Pagkatapos ay bumukas ito at lumabas ang isang maliit na android, na binabanggit kung paano ito hindi pinangangasiwaan ng may pag-iingat.
Natigilan ang grupo nang makita ang maliit na robot na pinangalanang EM. Pino, at hiniling na tawagin siyang Pino sa madaling salita. Ipinaliwanag ni Pino na siya ay isang anti-machine android ngunit doon, sandali, biglang nawala ng kuryente, kasama si Happy. Ipinaliwanag ni Rebecca na nakatayo ang EMP para sa electromagnetic pulse, na maaaring mag-shutdown ng electronics, kaya naman ang Happy shutdown at kung bakit hindi nagamit ni Shaki ang kanyang ether gear noong una. Sa kabutihang palad, ang kapangyarihan ay bumalik pagkatapos ng ilang segundo, at si Happy ay dumating na walang ideya kung ano ang nangyari. Humanga si Shaki sa kapangyarihan ni Pino, at agad na hiniling na maging kaibigan niya, at habang kakaiba sa kanya ang sitwasyon, sumang-ayon si Pino, na ikinagulat ni Rebecca. Naiinis pa rin si Wise na walang pera sa kaso, gayunpaman, at nagtataka kung maaaring ibenta si Pino para sa anumang pera. Sinabi ni Pino na siya ay pag-aari ng kanyang lumikha, kaya walang presyo sa merkado. Ipinaliwanag din niya na nagising siya dahil akala niya narinig niya ang boses ng kanyang amo. Gayunpaman, nang tanungin ni Wise kung si Sibir ang kanyang amo, si Pino ay nagsimulang magpanik sa takot at tumakbo palayo. Nagtataka si Wise kung plano ni Sibir na gamitin si Pino para magnakaw ng pera, at nagpa siya na gusto niya yon, hinahabol ang maliit na android. Naaalala ni Rebecca kung paano sinabi sa kanya ng nakatatandang Wise na huwag magnakaw, na nag-iwan sa kanya ng pagkabigo sa nakaraang Wise. Nang marinig nilang binanggit nila ang Sibir, ipinaliwanag ni Bernadette ang tungkol sa Sibir's gang at na kung napunta sila sa kanyang paningin, hindi sila aalis ng bayan ng buhay. Idinagdag niya na sina Wise at Sibir ay naging mga kasama, ngunit tila kamakailan ay nagkahiwalay. Sa labas, nagpasya si Rebecca na dapat nilang tingnan kung maayos ang kanilang barko at pagkatapos ay subukan at bumalik sa Blue Garden, dahil pinakamahusay na huwag guluhin ang nakaraan. Pagkatapos ay ipinakita ni Shaki kay Rebecca ang isang B-cube na natagpuan niya sa kaso ni Pino, at habang nagagalit si Rebecca sa kanya sa pagkuha nito, biglang nag-activate ang device. Pagkatapos ay ipinakita ng B-cube ang footage ng Sibir na nag-utos kay Pino na sumayaw para sa kanya, kahit na hindi niya kaya. Si Sibir pagkatapos ay malupit na tinanggal ang kanyang kaliwang binti, iniwan si Pino na lumuluha, at pagkatapos ay inutusan siyang burahin ang lahat ng mga alaala ng kanyang dating amo. Habang ang tatlo ay patuloy na nanunood ng video sa takot, inutusan ni Sibir ang isa sa kanyang mga tauhan na sa pilitang burahin ang mga alaala ni Pino at palitan ang kanyang binti ng isang pako. Nakikitang galit na galit, si Shaki ay nangakong ibabalik si Pino sa kanyang amo, na sinasabing walang nagpapaiyak sa kanyang mga kaibigan, kung saan si Rebecca ay tumatangging patawarin ang lalaki. Masayang tumingin sa kaso ni Pino at nalaman na ang pinakahuling petsa ng maintenance niya ay X492, ang taon na pinanggalingan nila, ibig sabihin, ginulo na ni Sibir ang nakaraan. Nangako ang tatlo na pigilan si Sibir at iligtas si Pino kahit ano pa ang mangyari.